Kamusta mga kaibigan? Welcome to Josh Friends, where faith meets friendship and inspiration is just a conversation away. This is Reverend Migs Ramirez, and today we are joined by a special guest who's ready to share some words of wisdom from your favorite books and songs from Jesuit Communications. This might just be exactly what you need to hear. So, sit back, relax, and let's dive into another episode of heartwarming stories and uplifting messages. Are you ready? Let's go! Hello friends, this is Toto Seryoso, singer and songwriter. Naramdaman mo na ba yung moment na isang kanta talaga ang tumama sa puso mo? Ang galing talaga ng music, no? Parang nagko-connect tayo kahit hindi magkakakilala. Bilang singer-songwriter, sobrang natouch ako nung narinig ko yung Misa ng Pag-asa. Yung mga kantang to, ginawa ni na Mimo L. Perez at Hangad nung kasagsagan ng pandemic. Yung time na sobrang takot at nalulungkot tayong lahat. Isipin mo yun, habang nasa bahay lang tayong lahat, may mga taong gumagawa pa rin ng mga kantang nagbibigay ng pag-asa. Ang galing, di ba? Kaya sobrang happy ako makausap kayo dito sa Josh Friends Podcast. Sa journey ko bilang musiko, marami na akong sinulat na kanta tungkol sa love, hope at pagiging matatag. Yung Huwag Mong Isipin na nanalo sa Phil's Cup, tapos yung Tayo-Tayo Lang at Awit Mo'y Nandito Pa na parehong umabot sa Philpop Finals naman. Lahat ng mga to may message ng pag-asa sa gitna ng problema. Pero iba talaga rin pag music for the mass, para sa panalangin. May ibang feeling eh. Pag nakikita ko yung Misa ng Pag-asa, na-amaze ako kasi yung mga kantang to, ginawa nila nung sobrang bigat ng panahon, nung height ng pandemic. Pero ang dami nilang hope and light. Isipin niyo yun, habang nasa bahay lang tayo lahat, takot, malungkot at di alam kung ano ang mangyayari. May mga taong gumagawa ng mga kantang nagbibigay ng pag-asa sa atin. As someone na nakapag-perform na sa iba't ibang venue at nakapag-record ng iba't ibang genre, gets ko kung gaano kahirap gumawa ng music na simple pero may meaning pa rin. Ang galing ng Misa ng Pag-asa kasi ginagamit nila yung Tagalog natin at mga melody na madaling kantahin ng kahit sino. Hindi kailangang magaling kumanta para makasabay at maramdaman yung message ng songs. Alam nyo, may special moment talaga pag nagpo-perform ako. Yung nakikita mong nakakonect yung audience sa music mo, parang mas malalim pa sa lyrics at notes yung nasi-share natin. At feeling ko, para sa mga church choir at music ministers na gumagamit ng Misa ng Pag-asa, mas deep pa yung feeling na yun kasi hindi lang sila nag-e-entertain. Tumutulong sila para ma-experience ng tao yung presence ng Diyos. Bilang songwriter, sobrang na-appreciate ko kung paano itong songbook ay nagpatuloy ng tradisyon ng Filipino church music na sinimulan ni Father Eduardo Antiveros, S.J. Ang ganda kasi talaga kapag yung awitin ay nasa sarili nating wika na may tono na pamilyar sa ating mga Pinoy. Parang bridge ito between heaven and earth na talagang sa atin lang. Sa mga gig ko at concerts, nakita ko kung paano nagbabago yung mood ng isang place dahil sa music. Paano nito napapasaya yung mga tao. But there's nothing quite like yung feeling kapag sabay-sabay kumakanta ang buong kongregasyon sa misa. Ang Misa ng Pag-asa ay hindi lang basta koleksyon ng songs. Ito ay paraan para maka-reach out sa tao, para mas active at meaningful yung experience nila sa Mass, lalo na yung mga taong feeling nila hindi sila kasali o napapabayaan. Naiisip ko yung choir members sa buong Pilipinas na gumagamit ng mga kantang ito. Siguro sila yung volunteers na gumigising ng maaga tuwing Sunday tapos nagpa-practice pa sa gabi pagkatapos ng work para lang mag-serve sa community nila. Para sa kanila, yung songbook na to, hindi lang basta songs. Parang kasama nila ito sa ministry nila. Source ng inspirasyon at bagong lakas. Sa music journey ko, dumaan din ako sa mga time na nagda-doubt ako. Yung feeling na may impact ba talaga tong ginagawa ko? Feeling ko, ganun din minsan yung nararamdaman ng mga maraming church musicians. Pero yung mga collections like Misa ng Pag-asa,
nire-remind tayo na yung church music hindi naman about sa perfect performance. It's about creating a space kung saan makikita ng mga tao yung presence ng Diyos. At ngayong malapit na yung Jubilee Year of Hope, mas meaningful pa yung mga songs na to. Para silang soundtrack para sa special time na to ng reflection, forgiveness, at bagong hope sa faith journey natin. Bawat tono, bawat salita ay parang invitation sa atin na maging part ng celebration na to para magkasama-sama tayo sa pag-asa at pagmamahalan. So sa musicians, singers at choir members na nakikinig, try nyo tong misa ng pag-asa. Gamitin nyo yung mga kanta sa repertoire nyo. Hindi lang bilang songs na kakantahin nyo, pero bilang prayers na ino-offer nyo. Allow them to transform not only your music ministry, but also your personal relationship with God. As one artist talking to fellow artists, wala talagang mas fulfilling kesa sa gumawa o kumanta ng music na may message ng hope. Noong nirecord ko ang cover ng kantang God Gave Me You, maraming Pinoy ang naka-appreciate na to. Ramdam na ramdam ko yung impact. Pero iba pa rin talaga yung feeling kapag yung music mo ay directly serving the church at helping others sa kanilang faith journey. Let us journey together in hope. Let us all blend our voices hindi lang para sa magandang awit, kundi para sa ikabubuti ng mundo. Kung gusto mong ma-inspire sa songbook na to at ma-discover pa yung ibang resources para sa faith at ministry mo, check out yung Jescom exclusives sa jescom.ph/Josh. Maraming salamat sa pakikinig ngayong episode. Sana yung music natin ay laging maging hope, love at joy ng gospel. Ako si Toto Seryoso at sana laging tumugtog yung melody ng hope ng Diyos sa puso nyo. Maraming salamat, kaibigan. That wraps up another episode of Josh Friends. I hope today's reading touched your heart and gave you something to reflect on. Remember, you can find the full text of what we shared today, along with many other inspirational resources at the Jescom online shop. Until next time, this is Reverend Migs Ramirez reminding you that you are never alone on your journey of faith. Paalam at ingat mga kaibigan!